Ito yung araw na naiyak ako ng naiyak sa harap ng aming mga kamag-anak, ninong-ninang at syempre mga kaibigan ng asawa ko. Ito po yung araw ng kasal namin. Bakit nga ba ako umiyak sa araw ng kasal namin? Mga ka-idol, ikukwento ko sa inyo kung bakit ako umiyak ng umiyak sa araw ng kasal namin. Pero syempre, bago po yon, gusto ko munang magpasalamat sa lahat ng mga ninong-ninang na dumalo sa aming kasal, mga kaibigan ko na nakapunta, sa lahat po ng mga organizer ng kasal namin, at syempre sa Tansa Loob Church. Maraming salamat po dahil dito kami naikasal. At na kung saan mga ka-idol, ito talaga yung gusto namin, is yung makasal kami dito sa Tansa Church kay Tata Austin. Maraming salamat mahal na Panginoon dahil ito na, finally nangyari na po. Ayan, syempre ayan po yung aming mga ninang-ninong. Ayan, magaganda at mga pupugi na mga ninang-ninong namin. Maraming salamat po sa inyo. Kahit malayo po yung iba, kayo po ay nakarating sa aming araw ng kasal. Ayan, mga idol, actually itong celebration namin na to, wedding celebration, ay pinapangarap lang to namin, lalong-lalo na yung asawa ko, dahil pinapangarap na talaga na once na mag-aasawa siya, gusto niya yung maikasal siya sa simbahan. At ito nga mga ka-idol, talagang nangyari. So napakasaya sa isang babae, lalo't ito yung kanilang pinaka-special na araw. Mas special pa sa kanilang debut, kumbaga birthday debut, is itong kasal. Yes, marami ang naghihiwalay after ng kasal, pero syempre kapag nasa gitna sa inyo si Lord, ay mas magiging matibay ang pagsasama ng isang magkasal. Naniniwala ako doon. Syempre, mas ibibigay pa namin yung best namin para mas tumibay pa ang pagsasama namin. At syempre, yung ngayon ay ang aming baby Clint Cyrus D. Almonte. Ayan mga ka-idol, o diba? So napakasaya lang mga ka-idol, yung natin pinapangarap ngayon ay nangyari na. Grabe no? And syempre, hindi ko in-expect na marami ang pumuntang ninong-ninang. At yung iba talaga ay nagpadala pa ng mga representative tulad ko niya. Kaya thank you sa mga hindi mo nakapuntang ninong-ninang, ay nagpapasalamat pa rin po ako sa inyo dahil may mga representative silang pinadala dito. Ayan mga ka-idol, syempre yung mga ninong-ninang namin, ayan, pinapawisan na sila. Syempre medyo may kwento-kwento rin muna tayo mga ka-idol. Ayan, yung kanyang pamangkin at syempre pinsan. So ayan na mga ka-idol, grabe. So dito na mga ka-idol yung time na para na akong iiyak, kinakabahan na. So kasi mga ka-idol, pag ikaw pala kinasal mga ka-idol, ay syempre first time, di ba? Wala kang idea talaga. Siguro yung mga kinasal sa simbahan or saan man sa labas, kumbaga mga ka-idol, yung ginagawa nila ng celebration ng kasal nila ay sa resort, yung iba sa farm. Talagang mga talaga mga ka-idol kasi first time mo nga, di ba? Kasi wala talagang practice. Ganun pala mga ka-idol, no? Pag first time, talagang yung una nakakaba dahil syempre maraming tao nakatingin, baka magkamali, pero masaya siya, nakakaba na masaya mga ka-idol. Kaya sa lahat po ng mga hindi pa nakakasal, ayan, so mag-ready na kayo. Mas maganda paghandaan nyo talaga dahil yan yung kumbaga sa yun yung araw na magiging masaya kayong dalawa. Masaya kayo, mas magiging masaya pa kayo at makikita yan ng mga anak nyo. Kaya mas maganda sa lahat po ng mga mag-aasawa, mas maganda pa rin na kayo ay dumaan dito sa simbahan. Talagang may pagmamalaki nyo sa mga anak nyo. At ito nga mga ka-idol, dito na talaga nagsimula yung luha ko. Bigla kong naalala yung sinabi niya sa akin na, love, sana kung ako mag-aasawa, gusto ko ikasal ako sa simbahan. Ng mga time na yun na sinabi niya, na akala ko imposible dahil talagang down na down kami ng mga araw na yon. Pero nagsumikap kami, hindi ako tumigil, hindi ako sumuko. At talagang pinaglaanan ko itong kasal. At marami kaming pinagdaanan na sobrang hirap na akala namin hindi na, wala nang chance. At talagang kala ko suko na rin siya. Pero dahil sa mahal na Panginoon na paggabay sa amin at sa pagsusumikap namin,
ito po mga ka-idol, finally nangyari yung pangarap niya. Syempre pangarap ko rin na makasal ako sa mahal ko. At talagang iyak ako ng iyak dito mga ka-idol. Pati yung papa ko nagbubulong na sa akin na huwag daw ako umiyak. Syempre nagtingin na sa akin yung iba mga ka-idol. Yung talagang hindi ko na naisip na nahihiya ako, basta hindi ko pigilan na umiyak. Talagang kusang lumalabas sa mata ko. Talagang grabe yung saya, tsaka iyak ko dito. Ganun mga ka-idol. So akala ko dati sa TV ko lang napapanood, sa Facebook yung mga kinakasal umiiyak. Akala ko sa kanila lang yon. Inisip ko nun, ba't sila umiiyak? Dapat masaya sila dahil kinasal sila sa mahal nila. Ito pala mga ka-idol yung dahilan kung bakit umiiyak ang isang lalaki o kaya isang babae habang kinakasal. Kasi naaalala pala nila yung mga pagsubok na pinagdaanan nila na nalampasan nila. Alam ko marami pang pagsubok na darating, pero kung nalampasan namin yung pagsubok namin noon, syempre kayang-kaya namin yan ngayon. Kami pa. Ganun mga ka-idol pala. O diba? Pero kahit umiyak man ako dito ay napakasaya ko mga ka-idol dahil nakita ko yung asawa ko ngayon na masayang masaya rin siya dahil pangarap niya to. Dahil mga ka-idol, marami ang nangangarap na may kasal sa simbahan pero hindi nila kaya. Kumbaga, sino ba naman ang hindi mangarap ng ganitong kasal kahit hindi man kabungga ang kasal? Ang mahalaga ay may kasal kayo sa simbahan. Ito ay napakasayang alaala pagdating ng panahon. Balang araw may pagmamalaki yung mga ka-idol ang kasal nyo. Hindi mga bungga, pero yan ay isang napakasayang araw na nangyari sa inyo, lalo't kung pinapangarap nyo na makasal sa simbahan. Sino ba naman ang hindi mangarap na makasal sa simbahan? Yes, hindi madali ang magpakasal. Kailangan mga ka-idol, paghandaan nyo talaga. Kung kaya nyo pa na mas pamunggahin, gawin nyo. Isang beses lang naman mangyari yan. Sabi ng iba, sayang lang ng gastos. Huwag nyo isipin yung gastos. Pera, hindi naman nadadala yan sa langit. Mga ka-idol, pero yung alaala, hanggang nabubuhay ka sa ibabaw na to, ay makikita at maalala mo tong araw ng kasal nyo. Napakasaya sa pangaramdam pala mga ka-idol. Lalo't makasal ka sa mahal mo talaga. Kaya kung ikaw nahihirapan ngayon at naiisip mo at nakikita mo na parang hindi mo kaya, huwag kang sumuko. Kaya mo yan mga idol. Kung nagawa namin, mas magagawa nyo. Kailangan nyo lang magsumikap, maging matibay, laban lang, tuloy-tuloy lang, at higit sa lahat, huwag nyong kakalimutan si Lord mga ka-idol. Naniwala talaga ako mga ka-idol na kapag nasa center si God sa inyong relation, ay talagang mas marami pang blessing ang darating sa inyo, at kahit anong pagsubok na dumating sa iyo, ay kayang-kaya nyo. And syempre mga ka-idol, habang nabubuhay tayo sa ibabaw ng mundong ito, huwag na huwag kang pumayag na may sara mo ang libro mo na wala kang maiwang masayang alaala, masayang ngiti sa lahat ng mga sumusuporta sa iyo, sa lahat ng family mo, lahat na nagmamahal sa iyo. Mga ka-idol, masasabi ko lang sa iyo, kahit gaano mang kahirap, umapit ka lang kay God. Siyempre, laban ka lang, magsumikap ka lang. Darating yung araw, lahat ng pagod mo, lahat ng paghihirap mo, ang kapalit niyan, magandang blessing para sa iyo, sa anak mo, sa family mo, o sa buong family mo. Mga ka-idol, maraming salamat sa inyo, sa inyong patuloy na suporta dito sa aking Facebook page, and syempre sa aking YouTube, and sa aking personal account. Maraming salamat sa inyo mga ka-idol dahil sinusuportahan niyo ako sa mga video ko. Maraming salamat mga ka-idol. Muli, ito yung aming gender rebel. Thank you sa blessing God. Meron kaming Baby Clint Cyrus D. Almonte. Ay napakasaya dahil meron agad kaming blessing. So yun lang, maraming salamat sa lahat ng mga